Ayan, kung napapansin nyo yung ating BMS ay blinking na. Ibig sabihin yan ay fully charged na yan. Yan o, nag-blink na. Kapag ito yung balance ay nag-blink, ibig sabihin yan na may problema yung battery. Pero ito yung ilaw na yan ay natural lang kasi balancing yan. Balance ng ating battery. Dito, nag-charge pa, hindi pa siya nag-blink yung ating solar charge controller. Ayan o, hindi pa siya nag-blink. Ibig sabihin hindi pa full charge kasi may charge pang isang lithium titanate. Yan o. Ayan. Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, isi-share ko sa inyo mga ka-DIY kung paano mag-build ng 72AH gamit lamang yung ating mga lithium battery. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo. Ginawa ko ito mga ka-DIY para sa aking small solar setup. Gamit lamang mga ka-DIY yung ating mga 18650 lithium battery. So hindi ako gumamit ng LiPo4, Sinopoly, cylindrical. Ito ay sapat na mga ka-DIY para sa ating mga small solar setup sa bahay. Ayan. So ituturo ko sa inyo mga ka-DIY step by step kung paano mag-build o paano ko i-build ito ang 72AH. Kahit ilang AH pa yan mga ka-DIY, mamaya malalaman nyo kung paano mag-build, kung ilang AH ang i-build nyo para sa inyong mga small solar setup. Gamit lamang ang ating mga 18650 lithium battery. Ayan. Ito yung itsura mga ka-DIY yan. Yan, okay? So, testing muna natin mga ka-DIY, 12 volts yung aking setup. Yan, 12 volts, 12.3. Ayan. So, kailangan pa i-charge ito mga ka-DIY kasi ang full charge nito ay 12.6. Ayan. Okay? So, 12.3 volts. Ayan. Tara, start muna tayo mag-build nito mga ka-DIY. Tuturo ko sa inyo. Sa pagbuo natin mga ka-DIY ng 12 volts 3S 72AH, kailangan natin mga ka-DIY ng BMS. Ayan mga ka-DIY yung ating BMS na 100 ampere. Kasi 72AH yung i-build natin, kailangan natin ng medyo mataas. Kailangan natin yung gagamitin natin yung 100 ampere. Ito mga ka-DIY para hindi mag-overcharge at hindi mag-over-discharge yung ating gagawing battery. Ito yung magpoprotekta mga ka-DIY sa ating mga battery. Next mga ka-DIY, kailangan din natin ng active balancer o active equalizer. Ang pipiliin natin mga ka-DIY dahil 3S yung gagawin natin, siyempre kakailanganin natin ng pang 3S na active balancer or active equalizer. Next mga ka-DIY, kailangan din natin ng steel tape or nickel mga ka-DIY. Ang kapal nito mga ka-DIY ay 0.15 mm. So, ayan mga ka-DIY, ito yung aking nickel. Okay, next mga ka-DIY, kailangan din natin ng battery insulator. Battery insulator para sa ating mga positive side para hindi magkaroon ng short circuit or protection sa ating mga 18650 lithium battery. Next mga ka-DIY, kakailangan din natin ng mga ka-DIY ay size 6 or AWG, American Wire Gauge. So size 6 ito mga ka-DIY. Yan, ganito lang kahaba. Yan lang ang kailangan natin mga ka-DIY. At kailangan din natin ng spot welder para sa ating mga 18650. Yung aking spot welder mga ka-DIY ay DX10. Yan yung gagamitin natin para makabuo tayo ng battery pack para malinis tingnan at safe na safe mga ka-DIY. Okay, available din naman yung mga ginagamit natin sa Lazada at Shopee. Check nyo lang mga ka-DIY sa online. Bago natin makalimutan mga ka-DIY, kakailangan din pala natin itong X90. Ito yung gagamitin natin para sa ating wire connector. XT90. Yan, XT90 yung size. Gold plated siya mga ka-DIY. Ayan. Para mamaya dito natin ilalagay yan at hinangin natin. Yan. Tapos yung ating battery spacer pa pala mga ka-DIY ito. Battery spacer. Ayan. Para sa ating mga 18650. Ayan. Salamat nga pala kay seller. Ayan. Pag nakabili kayo nito mga sa online mga ka-DIY ng medyo matigas kapag pinasok. Halimbawa ganito, nabili nyo sa online. Medyo masikip siya ipasok. Ang maganda niyan mga ka-DIY kapag nagbibuild kayo ng ganito, mayroon talagang nabibili sa online na mga ganito mo yung mga naunang nabili ko matitigas. So ang ginagawa ko diyan mga ka-DIY ay pinapalo ko siya ng rubber mallet. Yan o. Rubber mallet sa pantay lang para hindi mabasag. Yan, rubber mallet. I-perform ko muna siya. Okay? So ito na mga ka-DIY, start na tayo sa pag-build. Sa pagbuo natin mga ka-DIY ng 12 volts 3S at yung capacity natin na 72AH. Ganito lang yan mga ka-DIY.
Aalamin muna natin kung anong specs ng battery ang gagamitin natin. Yun ang pinakaunang importante para makuha natin kung anong capacity na gusto natin. Halimbawa, itong isang battery mga ka-DIY, base sa specs nito mga ka-DIY sa pinagkunan ko, ito ay 3,000 mAh. 3,000 mAh, ibig sabihin yan mga ka-DIY, ito yung capacity niya mga ka-DIY. Yan. Ang 3,000 mAh, kapag kinonvert natin yan sa AH is 3 AH. 3,000 is equals to 3 AH o 3 ampere. Ang nominal voltage itong N or nominal niya is 3.7. Lagi naman natin nakikita sa ating 18650 na 3.7 volts. Pero yung fully charge niyan mga ka-DIY, itong F, fully charge is 4.2 volts. Ibig sabihin, isa siyang, pag ma-fully charge ito is 4.2 volts. So ibig hindi naman lahat mga ka-DIY is 4.2 talaga yung ano, nasa 4.1 volts, something lang. Hindi talaga mapupuno siya ng 4.2. Nasa 4.1 lang. Pero 4.2 lang yung pinaka-max niya mga ka-DIY. Okay? So, nakuha na natin yung 3,000 mA. Pag kinonvert natin sa amperahe is 3 ampere or 3 amp hour. Okay? So, 4.2 volts pag ma-full charge. Ang nominal is 3.7 volts. Depende sa capacity ng battery mga ka-DIY sa pagpili o sa pag-build natin. Ito mga ka-DIY may isa pang explanation. Ito mga ka-DIY is 1,500 mA. Yung atin naman yung isa is 3,000 mA. So kailangan natin ng dalawa nito para maghabol sa capacity ng isang battery ito. So 1,500 mA lang yung capacity nito. Yan o nakasulat o 3.7 volts. Pero pag ma-full charge ito mga ka-DIY is 4.2 rin na rin ito or 4.1 volts. So ngayon mga ka-DIY, ngayon gamitan natin ang calculator para makuha natin yung gusto natin na AH. Okay? Base sa ating capacity ng battery. Itong lahat mga ka-DIY ay nakaparallel. Ibig sabihin ng parallel, lahat ng positive sa itaas, lahat ng negative sa ibaba. Lahat yan ipagsama ang positive, ipagsama lahat ng negative. O, positive at negative, yung lahat ng negative ipagsama, lahat ng positive ipagsama. So 24 pieces sila dyan mga ka-DIY. Kung bibilangin natin yan, 4x6 is 24 pieces yan. Kapag inisa-isa natin binilang is 24 pieces yan. Okay. So 24 pieces ang gagamitin natin. 24 pieces. Ita times natin sa capacity ng battery. Dahil ang capacity nito is 3,000 mA. Ita times natin ang 3,000 times 3,000. Kita nyo, 3,000 ang capacity ng battery. At yung piraso is 24 equals 72,000 or 72,000 milliamp hour. Pag kinonvert namin natin sa AH nan is 72 AH. Kaya yun ang gagawin natin ngayon is 12 volts 72 AH or 72,000 milliamp hour or 72 ampere. Ayan. So nakuha na natin yung capacity ng ating battery. Ito ay 24 pieces. Halimbawa naman magbi-build tayo mga ka-DIY. Ayan, nakikita na natin na 72 AH na yung i-build natin. Nakita na natin na itong isang battery, subukan natin na 24 pieces din. Ganito. Ito. 24 pieces din. Pero ang specs ng battery na gagamitin natin is yan, 1,500 mA. Kita nyo naman kanina eh. Yan, 1,500 mA. 24, kagaya nito, 24 times natin sa 1,500 is equals to, yan, 36,000 milliamp hour. Pag kinonvert natin ang 36,000 milliamp hour, i-convert natin sa ampere is 3 ampere. 36 ampere pala. 36 ampere. Pag kinonvert natin sa AH is 36 AH. Ibig sabihin, kapag ito yung capacity na i-build natin dito, na 24 din, is makakabuild tayo ng 36 AH. Ganun lang mga ka-DIY. Dahil alam na natin kung ilang AH yung ating i-build, at depende sa ating budget din. So ngayon, i-build na natin. Alam na natin kung ano yung AH na i-build natin. Tara! Dito naman tayo mga ka-DIY sa ating battery spacer. Kasi minsan mga ka-DIY, may nabasa ako sa mga comment sa mga ibang ano din, is matigas yung mga ganito. O meron din talagang mga matitigas, kagaya nito, matigas ito eh. Buo natin. Yan, ang gagandaan dito mga ka-DIY kapag mabuo ka ng 3S,
is naka-ready na yung tray mo. Ayan, pagka 2S, bawasan mo lang o gupitin mo kapag 2S yung gusto mo. Yan, gaya nito, matigas. Pasok, yan, rubber mallet na lang nakaganito. Yan. Tapos buo ka rin ng panibago, kagaya nito, salpak mo rin pag ganito. Yan. So mabilis lang siya mga ka-DIY. Yan. Yan. Yan ang problema kapag matitigas yung ating mga battery spacer o battery holder. Yan. Problema talaga yan minsan. Yan. So, isa pa, mag-build pa tayo ng isa. Pasok na lang natin dito. Yan. Para naman itong Lego eh. Napakadali lang. Yun. Pasok. Yan. Yan. Kapag pinilit nyo kasi ito mga ka-DIY, mababalian kayo nito. Yung iba nababali yung iba. Yan. Meron na tayong 6x4 or 24 pieces. Kakabilaan. Ilalagay na natin yung battery dito pag ganito. Yan. Meron na siyang lagayan ng battery. Ganito. Yun. Diba? So, tara. Ito na yan mga ka-DIY. Yan. Bali gumamit ako dyan mga ka-DIY ng battery insulator. Ito. Yan. So, nabibili na naman ito sa Shopee, Lazada. Yan. Insulator natin para sa ating mga battery. So, wala na. Ubos na yan. Ito pala isa. Tanggalin natin ganito. Battery insulator para sa ating mga 18650 battery. Yan. Ididikit lang natin sa itaas ng battery yan. Para sa spot welder natin. Kasi minsan mga ka-DIY, ito napakalapit lang yung positive sa negative dito sa gilid oh. Ay meron din siyang isang insulator diyan, yung kulay white sa gilid. Yan oh, yung white na yan, insulator din yan. Pero mas mainam na lalagyan pa natin ng isa pa dito sa itaas yan. Okay, para siyang sticker. Yan na mga ka-DIY. Okay, tara. Simulan natin magbuo ng pack. Ayan mga ka-DIY, tinakpan na natin. Ayan. Ayan. Meron tayong grupo na isang 72 AH, 72 AH at 72 AH. Dahil 12 volts yung gagawin natin, babalik rin natin ito isa. Ayan. Ito yung magiging main natin, main positive, ito main positive, at saka main negative, yung ilalim nito. Yan, ganito. Positive, negative kukonekta sa positive nito, then yung negative naman is kukonekta dito. Bali nakaganito mga ka-DIY yung konekta. Yan, pag ganito, papunta rito sa positive nya, yan, papunta rito, then ito naman, kukonect natin dito. Yan, so nakaganito na siya mga ka-DIY. Yan. Okay? So 12 volts, 3S, 72 AH. Okay? Umpisa na tayo mga ka-DIY mag-spot welder. Gamitan natin ng nickel, yung ating spot welder ito. Yan. Tara, papakita ko na lang mamaya sa inyo. Okay mga ka-DIY, spot weld tayo. Yan yung aking nickel. Ito. Yan. Kasi yung isa mga ka-DIY yung nabili ko ito. Ito sana yung ilalagay ko ay hindi naman nagkasya dun sa kanyang pinaka-guide. Yan, so malayo. So ang bala ko na lang dito, gupitin ko na lang, tapos yun na lang gagamitin natin sa brace. Pinaka-brace niya. Ayan, so ganito muna mga ka-DIY kasi ibabalance pa natin ito. Ang gagawin nyo muna mga ka-DIY bago kayo mag-form ng ganito pala, hindi ko nakalimutan ko kanina. I-charge nyo muna yung mga bawat battery at pipiliin nyo yung halos magkakapantay ng voltahe. Halimbawa, isang pagka-tester nyo yung isang baterya is nasa 4.1 volts kapag full charge o 4.1, ganun din isa 4.1 din kahit may mga natirang millivolts. So doon na lang sa balancing. Ito kasi mga ka-DIY ay na-check ko no kanina. Na-check na natin bago na natin inassemble. Ayan, so check na lang natin dito. Yung bawat isang battery. Ayan, 4.60 volts.
Ito naman 4.67, ayan. 4.54, halos magkalapit lang naman sila. Mamaya magbabalance pa yan kapag binalance natin. Kaya yan, nakaseparate pa lang dahil nga ibabalance pa natin mamaya yan. So, yung unang grupo lang muna, yung may tanda kanina. Ito. Okay, so ito yung gamit kong spot welder. Yung nireview ko na rin ito sa ating channel. Ipakihanap na lang yung ating review nito, yung para sa ating spot welder ng battery. So ang kagandahan dito mga ka-DIY, portable lang siya. Yun. Tapos dito tayo sa dulo. Yan. Kapag 18650 kasi mga ka-DIY ay makakamura tayo pagdating sa pagbibuild ng ating mga battery. Pagka gusto niyo naman mabilisan, I recommend mga ka-DIY kapag Life Opor na yung mga Life Opor yan, recommended ko na rin yan na mga brand. Ayan. So nakaparallel lang muna silang lahat. Mamaya papakita ko rin sa inyo isa-isa. Ayan. Okay din naman yung yung brand na ito na spot welder natin. Maganda din naman yung kanyang pagkabaon sa baterya, napakaganda yung pinong-pino. At sobrang dikit niya mga ka-DIY. Yan, so ubusin ko lang muna itong harapan at saka sa likuran niya dito. Okay? Tara. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nakaabang na yun dito. Yung isa yan, yan, nakaabang na yan para pang dikit natin dito. Diyan. Kapag nilak natin yan, kapag nilak natin ito, yan, nakaabang na yung sa kabila. Ayan. So nakaabang na yan. Bali tapos na yung isa natin. Yan. Bali tapos na itong side na ito. Ito naman sa itaas. Yan. So ibabalance pa natin mamamaya yan pagkatapos nating ilagay. Yan, papunta naman dito yung ating pag-spot welder. Yan, lagyan natin ng dagdag na bracing sa ating parallel. Yan. Hanggang dito. Yan, lagyan na lang natin yan. Okay, so makikita nyo rin mga ka-DIY sa step by step ng pagbuo natin mamaya. Ito pa. Okay, tara, tapusin ko lang muna mga ka-DIY. Ayan, bali, tapos na natin gawin. So kung napapansin nyo, nakaabang na yung sa ilalim na isa. Yung nakita nyo kanina. Yan, bali, dalawang spot lang yung ating jumper. Pero doon sa loob ng baterya ay 4 na spot yung sa unang strip natin. Kagaya nito. Yan, yung unang spot natin ay 4. Tapos yung kanyang jumper is 2 lang. Dalawa ko lang kasi marami naman sila. Pwede naman tipirin, pwede naman na 2 lang or 3 lang na jumper. Pero mas mainam na pulido yung pagkagawa. Yan, kagaya nito, 2 lang. Yan, 2. Pero sa loob niya ay 4. Yung unang na patong natin. Ngayon, buuin natin mga ka-DIY pag ganito. Yan, kung napapansin nyo, yan, naka-ready na yan. Yan. Okay, ayan o, naka-ready na yung ating jumper. Yan, tapos yung isa naman. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, hininang natin dito at saka naghinang tayo dito gamit yung ating T12. Yan, itong panghinang natin T12. Hininang natin dito mga ka-DIY kasi yan, nakahati pa yan na portion. Ito yung hininang din natin para lahat ng positive. Yan, may kulay naman yung lahat ng positive natin nakakonekta lahat sila yan. Tapos nandito sa kabila ay nakahinang din. Yan, nakahinang yung isa. Tapos yung isa nakahinang naman. Yan, yung iba nakalitaw dyan, nakalitaw. Importante connect natin lahat ng negative at na-connect natin lahat ng positive. Ayan. So one day, isang araw lang, mas maganda nito 3 araw na i-balance, nakaganito lang. Saka sit up ng BMS at saka balancer. Yan, saka tayo mag-sit up ng BMS at saka balancer. Importante, na-top balance natin. Na-top balance natin yung positive, na-top balance natin yung negative. Okay, antay tayo ng 1 day, tapos yan na. Lalagyan na natin yung ating mga protection sa battery. Tara! Pagkalipas nga mga ka-DIY ng isang araw, na-top balance na natin, pwede na natin yang tanggalin. Mas mainam nito hanggang 3 araw or 1 linggong balance. Pagka hindi naman ginagamit kaagad at may time pa naman. Yung ating voltahe is 468, 4 volts and 68 kabila. 4 volts 68.
tanggalin natin gamit yung ating panginang. Ito. Yun. Pwede na yan para masalang kagad natin at ma-charge. Sa kabila din dito. Ngayon. At spot welder na natin para madugtong na natin ito. Yan, linisan ko lang ito mga ka-DIY, yung mga natirang panginang natin. Ayan, pagkatapos nating disassemble, tester muna natin. 467, 470, 471, 471, 467. Ito medyo kulang. Pero okay lang yan mga ka-DIY kasi 1 day lang naman yung balance natin. Mas mainam nito 3 days talaga. Pero okay na yan. Ayan, so assemble na natin dito. Yan, pasok lang natin. Yan. Tapos i-connect lang natin itong mamaya, oh. Sa itaas din. Ito. Yan. Kita rin natin. Yan. Punta pala dito. Yon. Negative, positive, negative. Pero ito yung pinakaitaas natin. Ito yung positive. Main positive. Then, punta sa negative. Then, dadaan ng positive. Then, negative, dadaan ng positive. At main, negative. Okay? Ito na naman yung dadaan ng positive. Sa ilalim nito. Pagka pumunta rito yung connection natin, ito na naman yung positive sa ilalim. Okay? So, yun lang mga ka-DIY. Bale, ito yung magiging main positive talaga natin. Ayan. Ayan, okay na. Tara, spot welder tayo. Dikit na natin to dito. Okay. Next is yung sa kabila. Medyo may ganyan dito sa amin mga ka-DIY kasi nga mayroong panday dito. Yan, okay na. Install na natin yung ating BMS. Okay mga ka-DIY, lagyan mo natin ng tanda yung ating first positive. Ay yung pinaka main pala natin. Main positive at saka main negative. Yan, merong sticker yung ating ano. Yan, tingnan niyo yung connection. Mabuti. Yan. Tapos dito naman mga ka-DIY sa ating BMS, kunin ko yung aking BMS ito. Ito yung aking BMS. Yan. So yan.
Okay, so dito sa ating active balancer, ilagyan ko siya ng screw dito sa plastic, yan, sa holder. Yan, nagtabas ako ng holder, yung mga sandalan ng ating LCD panel na mga plastic, yan, pwede yan sa ating flat screen TV. Yan, so yung ating active balancer o ating active equalizer, ito naman yung ating BMS. Sa connection sa BMS mga ka-DIY, ganito lang yan. Ito yung pinaka main, yung entrance natin sa charging sa C, negative. Yan yung entrance natin sa negative. Kasi yung positive niyan ay mapupunta dito sa ating, ito yung pinaka positive na natin, yung pinaka main natin, main. Okay? Dito naman sa B- na ito yung B-, yan. Ito naman yung papunta sa ating main negative, ito, main negative, yung sa ilalim, yung may sticker. Yun. Okay, dyan yan mapupunta sa ilalim. So, ang connection kasi dyan mga ka-DIY ganito. Itong negative natin, pagdating sa balancer, mapupunta din yan sana dito sa ating negative. Dito. Yan. Kasi yan ang diagram niya. Yan. Negative, itong main negative natin mapupunta dito sa ating negative. So, dapat nakaganito yan. At nakadiretsa dito sa ating negative yan. So mamaya iwalay ko ito, hindi ko ilalagay dito, direkta ko mismo doon sa pinaka-negative niya dito, silalim, sa pinaka-main negative natin. Okay, so sumunod na wire dyan, ito B- o main negative natin, yan ang B-. Yung B1 natin, ito yung B1. B1 mapupunta sa B3. Kasi yung design ng BMS na pinadala sa akin na sealer is pang 5S. So, dapat ito ay 3S sana. 5S yung pinadala. So, okay lang yan. Na 5S yung gamitin natin. Pwede naman yan. Suitable na naman yan para sa isang 3S. Kasi nga 3S tayo. Yan. So, yung ulitin natin, yung B1 mapupunta sa B3. Yan. B1, B2, B3. Yan. B3. Okay, tandaan natin. B1 mapupunta sa B3. Kasi pang 5S ito eh. Yung B3 natin ay mapupunta sa ating first positive. B3 mapupunta sa ating first positive. Saan ba yung first positive? Dahil ito yung ating pinaka-main negative, ito yung ating unang positive. Yan, diyan mapupunta yung ating first positive dito sa positive side na ito. Okay, next natin. So, ito, yung B2 natin, ito yun yung B2, yung wiring ng B2 yan. Dito yan, mapupunta sa B4. Yan, B4. Ito nyo, B4. From B2 to B4. Then, ang wiring ng B4 ay mapupunta sa second positive. Kasi, yun o, B2, ibig sabihin yan, second positive na yan. Mapupunta sa second positive. Dahil ito yung ating first positive, sa ilalim yan yung second positive. Dito na yan mapupunta yung ating isa. Yan. Then, last naman mga ka-DIY, yung ating B3. Pagdating sa B3, sa balancer, yung B3 ay mapupunta sa ating B+. Yan o. B+. Din yung wiring ng B+. Ito na. Yan. Para isang wiring na lang sila. Mapupunta doon sa ating pinaka-main positive. Yan. Dito. Sa ating main positive. Paligan yan ng connection yan mga ka-DIY. Yan. Ito sa ating main negative. Yung pinaka-negative natin sa ilalim. Yan. Then next. Yan. Balikan nun ang naging connection niya. Okay. So review natin. Main negative. Then first positive, ito. First positive. Then second positive. Then third positive. Yan. So umilaw na kasi mga ka-DIY kasi dumikit. Yan. Okay, so wiring na lang natin mga ka-DIY. Ganun lang. Yung pinaka-main natin ito, B-. Dito na lang natin yan sa silalim ilalagay. Wiringan natin mamaya. Tara, wiringan ko lang mga ka-DIY tapos i-review natin mamaya. Yan, dito natin ilalagay sa taas. Okay, so tara ka-DIY. So dito, may bakante pa dito mga ka-DIY na para sa ating indicator. Lagyan ko pa yan ng indicator mga ka-DIY dito. Display. Then, next is baliktarin natin. Pag ganito. Yan, ito yung ating main positive.
Dahil dito kanina inikot na natin. So dito yung ating main positive. At yung ating main negative ay meron na nakausli dyan, oh. Dyan, sa ating main negative, meron namang sticker dyan, ito. Yan, nilagay ko lang usli kasi dyan natin pagapangin yung wire dito. Pupunta dito sa ating main negative. Okay, so review tayo. Ito yung ating B minus napunta sa ating B minus sa pinakailalim. Yung kanina, yung pinaka-name negative, dito napunta yan. Yan, dito ko lang pinadaan sa kabila. Yan, oh. Yan, B minus, ito yon. Connected lang naman sila yan, parehas to. So, pwede na namang ilagay dito. Pwede namang doon mismo sa battery. Yan, so sa B1 natin, sa balancer tayo, sa B1 o battery 1, dumaan sa battery 3. Then, dumaan dito sa ating first positive. Yan, first positive na siya. Main negative, first positive. Okay? So, sa second negative, sa second positive naman ito sa ilalim niya. So, ito 'yon. B2 dumaan sa B4, dumaan sa second positive. Then, yung ating last, yung B3 dumaan sa B+. Yan, dumaan sa B+. Then, dumaan dito sa ating main positive. Yung ating main positive, ito 'yon. So, yan lang mga ka-DIY. Tapos, yung ating negative naman, negative line naman natin, na ito. Yung nakaabang dyan na negative, ilalagay natin yung negative dyan, papunta rito. Yan. Yan sa B minus. Yan o, B minus. Yan, dyan natin pagapangin. Yan, pag ganito. So, binutasan ko siya ng drill dito sa mga butas na yan, kasi pasukan natin dyan ng cable tie dito. Yan, nakaganito yan. Okay, tapos yung ating dalawang main negative at positive, yung charging, yung input charging natin. Ito yung ating input charging. Yan, ito. Tapos yung ating main positive naman ay dito. Yan. Yan, dito sa mismong battery. Yan, nakaganito. Yan. Hinangin na lang natin dito. Tapos ito rin. Tapos dyan, butasan natin para magkaroon tayo ng cable tie. Lagyan din natin ng cable tie yan. Ayusin ko lang muna. So, ganun lang mga ka-DIY. Nakaganito pala itong negative natin. Ayan. Nakaganito. Yan yung kanyang input and output. Pero pwede nyo gamitin ng output yan, oh. Sa negative yung P. Yan dapat nang gamiting output. Pero pwede na rin yan na dito tayo kumuha ng output at saka input. Yan. Ganito. Okay, tara, assemble ko lang muna. Yan na yung kalabasan yan. Yan. Okay. Ayan mga ka-DIY, tapos ko na siyang linyahan. Yan, kita nyo mga cable tie. Safe na safe yung ating wire dyan. Yung ating positive naman ito, nakahinang na. Ayan, ito yung ating main kanina. Yung main positive. Ayan, so ilagay natin yung string cable tube. Yung medyo ano na, hindi na mainit. Pasok na lang natin dito. Yan, pasok nyo lang yung wire sa gitna, tapos hinangin lang, oh. Yan. Okay, so meron namang ano dyan, positive at saka negative na nakalagay. Yan, oh, positive side, negative side and positive side. Yan. Pasok na lang natin yung ating string cable tube dito. Yan. Pagkatapos ay hitirin na lang natin yan. O lighterin na lang natin. Yan, para safe. Yan, o. Yun. Yan, safe na safe yan mga ka-DIY. Tapos, ito yung ating heat gun. Hot air. Yan. Para maganda rin naman yung ano, kinalabasan ng ating gawa. Yan. Pagkatapos niyan mga ka-DIY ay magdugtong din tayo ng positive at negative at ilalagay natin doon sa ating ECC, sa ating SCC o Solar Charge Controller. Yan. So ito na yung finished product natin. Yan. So ito na siya ngayon mga ka-DIY. Yan. Okay. So testerin natin mga ka-DIY. So set lang natin sa DC yung ating tester at i-test muna natin. Yan, 12 volts, 12.2 volts.
Balik natin. Ito. 12.2 volts. Okay na okay mga ka-DIY. Ayos. Yan. So, lagyan natin ng wire to. Ilagay natin sa ating controller. So, yan na. Okay na siya. Yan. Yung battery indicator, lalagyan ko yan dito. Kaya may merong special para sa ating battery indicator. Ayan. Okay. Tara, kabit natin doon sa ating SSC. Solar charge controller natin. Yan. Okay, tara. Bale, ito na yung ating battery. Nakaset up na. Yan. Kung napapansin nyo, ito na yon. Ito yung mga holder na aking mga... Ito yung mga connector na aking mga 18650. Yan. So, 72 AH plus 72 is equals to 144 AH. Tapos, meron pa tayong kasamang lithium titanate na naka 5S. Ito kasi 24P. 24P parallel 3S 12 volt setup 72 AH. So 144 AH dalawa, tapos isang 80 AH na lithium titanate. Ito 5S yan. Yan ang ginamit na solar charge controller ay yung ating ECC o SRNE. Yan, SRNE yung ginamit ko, MPPT natin. Yan, bale 12.5 volts ng karga na ngayong tanghali. Yan, kasi yung tinatamaan ng solar natin ay alas 11 na bago tamaan yung ating panel. So yan yung karga natin. Mamaya maya full charge na yan mga ka-DIY. Malakas yan mag-charge. Maganda talaga itong isa rin na ginamit natin. Pati yung aking wifi, yung aking sound, yung aking ilaw sa loob. Nandiyon. Yun, yung ilaw ko yun. Yan. Tapos yung aking electric fan, nandun sa loob yung electric fan. Ayun. Ayun si Mrs. Yan. Yan. Electric fan ko. Tapos yung ilaw natin dito, yan o, dalawa. Isang 220, isa ring 12 volts. Yan. Ito naman ang 520 watts natin na solar panel sa bubong. Ayan. So, meron pa tayong darating na solar panel. Dalawa pa. Yan. Nakaparallel yan ng dalawa. Tapos, meron pa ako ditong isa sa likod. Yan pa. May stock pa tayo dyan. Isa pa. Yan. Malaki din yan mga ka-DIY. 260 watts din yan. Tapos meron pa tayong darating na dalawa. Bali 5 lahat. Next time mga ka-DIY, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-set up sa load. Kasi ito lalagay pa natin dito. Gagawin ko yan ng power wall dito. Kasi bibili ako ng isang inverter na 220 volts. Yan, 12 volts to 220. Yung Trojal lang gagamitin ko. Kasi mas maganda yung setup para sa Trojal. Para sa 220 natin. System para sa ating 220 volts. Bali maghahati ako ng dalawa. Bali dalawang isa rin yung gagamitin ko. Battery din, gagamit din ako ng dalawang setup din para sa 12 volts at saka sa 220 at saka sa 220 volts. Bali dalawang setup yan. So sa susunod papakita ko na lang sa inyo pati yung ating mga load lahat. Nandito na lang. Bye bye.